Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito sa Sindak Short Stories. Yaman din lang, maikli lamang ang nais kong ibahagi. Dito ko na po isinend Sir Red ang karanasan kong ito. Natatandaan ko noong mga panahong nagtatrabaho pa ako sa AFP bilang routine patrol. Palagi po kaming nasa kabundukan ng Sorsogon at hindi ko na po babanggitin kung saan banda doon. May lugar kasi doon na sinasabi ayon sa mga lokal ay talagang tirahan umano ng mga engkanto at mga maligno. Pero sa halos itinagal ng aking paglilingkod sa pamamagitan ng AFP at sa ganoong klaseng trabaho, usual ko nang nadidinig sa lahat ng mga naroroon, lalong-lalo na sa malapit sa lugar, ang mga ganong klaseng mga dahilan. Alam na alam ko ang real reason, Sir Red. Palagi na lamang nilang binabanggit ang tungkol sa mga supernatural o kaya yung mga ganitong klaseng mga bagay upang nang sa ganun ay hindi daw pasukan ng mga kung sino-sino lamang na mga dayo ang lugar na iyon. Sa pamamagitan daw nito at kung sakaling iiwasan talaga ng mga dayo, magiging free sa mga NPA at nang hindi nila gawing ruta ang lugar na yun. Bago pa man ako madestino muli sa ibang lugar, katangi-tangi talaga ang karanasan ko nang minsang magpatrol kami at military radio or satellite phone lamang ang may signal sa lugar na yun. Nakareceive kami ng isang radio message sa forward operating base para sa update tungkol sa location namin. So nagreply naman kami sa coordinates at elevation sapagkat bundok nga po ito. After po namin maibigay ang detalye, pina-verify ulit yung location at kinumusta ang stats namin. Siyempre, kung ano lang naman talaga ang nangyayari o nakikita namin sa lugar, yun lang naman talaga din ang dapat naming i-report. Walang bawas o walang dagdag, ika nga. So habang nagsasagawa kami ng adjustment para sa perimeter, sapagkat nagbalak na rin po kami na dun na mag-stay dahil pabagsak na ang ulan. Kitang-kita na nga sa hindi kalayuan, Sir Red, yung makakapal at maiitim na kaulapan. So after 10 minutes, meron pong direct order mula sa radio message na mag-adjust daw kami kahit daw 500 meters away or mas mainam kung iisang kilometro na daw po namin na ilayo mula sa present location namin ang aming gagawing adjustment. Basta't lumayo daw kami sa lugar na iyon or dapat mag-set ng perimeter, kaya nagdali-dali na kami. Ginaguide kami via radio comm ng tamang coordinates at adjustment sa location. The next day, Sir Red, pagkabalik po namin sa forward operating base, kinumusta kami kung okay lamang daw kami. So sumagot naman kami sa CO namin na ayos lang naman at wala kaming na-encounter. Ang nakapagtataka lamang kasi, napansin ko doon sa base namin ay naghanda sila ng puting manok at sabi ay gigilitan daw iyon dahil sa isang ritual na pausok na talagang masasabi kong weird. Akala ko nga nung una ay magiging ulam namin, Sir Red, pero nang pumasok na yung inimbitahan nilang shaman o sa probinsya mas kilala bilang albularyo, at siya daw ang gagawa ng ritual. Tinanong namin yung CO namin kung para saan ang ritual, pero inamin agad nila sa amin ang totoo. Briefing kami para na din syempre makagawa kami ng report kaugnay sa routine patrol namin. Kinumend naman ito ng CO namin, pero sa kalagitnaan ng aming huntahan, inamin niya na habang nag-a-adjust daw kami ng location kahapon,
Habang kausap yung radio controller namin, marami daw silang naririnig na boses. Boses na parang galing sa malalaking tao, may matanda, babae at bata. At ang lahat daw ng ito ay sumasapaw sa signal ng radyo namin. Naalala ko lamang si Red na kaya pala paulit-ulit na nagtatanong yung radio controller tungkol sa aming location ay sadyang hindi daw talaga nila madinig mula sa kabilang linya. Bukod daw kasi sa parang nagsasapawan ng mga boses na animoy nag-uusap o nagtatalo, nangingibabaw din daw doon ang boses na animoy nagtatawanan. Napatanong tuloy ang CO namin kung may nag-warning na lokal sa amin na huwag pumasok sa gubat na yon dahil baka daw nga totoo ang mga sinasabing nakatirang engkanto at maligno. Inamin naman namin si Red na meron pong nagbabala pero tumuloy pa rin kami kasi yun ang nakalatag sa routine patrol map namin. So binaliwala na lamang din po namin ang pangyayari na iyon. Sa kayong report na nilagay is may note na radio signal disturbance due to fishing vessels around the area near in the coast of Sorsogon and Gulf of Albay. So hanggang ngayon nga po, wala na ako sa regular na serbisyo ng military. Napapaisip pa rin ako kung tunay nga bang sa mga maligno o engkanto nanggaling ang mga boses. Down to the very end, Sir Red, ay pinanindigan ko na wala talaga kaming narinig ng mga boses. Wala din pong sumasapaw sa signal ng radiocom namin. Baka nga lang, may mga interference lang ng signal nung time na iyon kung kaya nangyari sa amin ito. Tandang-tanda ko pa, Sir Red, nung ako ay first year high school. Hindi naman din na iba sa akin ang mga kwento ng aming mga senior years na ang aming eskwelahan daw po ay haunted. Nagkataon kasi noong mga time na maganap po yung pag-ghost hunting namin ng wala sa oras at wala sa plano ay nag-open ng 24/7 ang aming school para manghikayat ng mga tao na nais pong magdasal sa loob ng aming eskwelahan sapagkat nung panahong iyon natatandaan kong parang may event na kung saan dumalaw o pinag-stay yung rebulto ni Mama Mary doon sa aming school for how many days. So instead na magdasal, ang ginawa po naming magkakaibigan ay nagtungo sa school para mag-ghost hunt. Yung isang friend namin nung time na iyon ay parang rich kid pa kasi at siya lamang yung naka-avail at merong Nokia phone na latest nung time na iyon na pwede nang mag-capture ng video or photo pero hindi pa good quality nung time na iyon. Una namin pinuntahan ay yung palagi na po naming nadidinig sa iba pang mga estudyante na mahabang hallway and since gabi na, naka-on naman ang mga fluorescent lights doon. Tahimik din talaga yung building. Gabi na at wala na kasing estudyante. Ang tangi lamang pong madidinig mo ay walang iba kundi yung mga kokak na mga palaka na naroroon po sa malapit. Yung likuran po kasi ng aming eskwelahan, Sir Red, ay kabukiran na rin. So nagsimula na kami mag-video sa start pa lamang ng hallway. Usap-usap habang naglalakad at makikita mo naman talaga sa video na empty yung hallway. Blurry pa nga kung tutuusin. Usap-usap lamang, lumiliwanag yung video ng slide kapag lumalagpas kami ng fluorescent lights. After a while, bigla na lamang akong nagtaka. Nag-stay na maliwanag yung video. Hindi ko pinansin kasi talagang yung mga palaka yung nakaka-istorbo o kaya nakaka-distract sa amin nung time na yun. Hanggang sa bigla na lamang napaawang ang aking bibig. Maniwala man kayo sa hindi.
Yung liwanag na akala ko ay parang nag-overexposure lamang doon sa screen ng cellphone ng aking kaklase ay unti-unti po talaga roon ang hulma. Yung form po ng liwanag na iyon, Sir Red, kung pagbabasehan ko sa nakita ko ay parang isang woman pero merong hawak na bata. Pareho silang naglalakad at ang mas nakakahilakbot pa, Sir Red, ay nung napa-stop kami at pinapanood namin mula sa screen ng cellphone yung humulmang liwanag na iyon. Yung direksyon kung saan sila slowly na naglalakad ay pasalungat po o kaya naman papunta sa amin. Hinablot ko kaagad yung kasama ko na may hawak din ng cellphone at tumakbo po kami papalabas ng eskwelahan. Hindi din kami sure sa nangyaring iyon. Natatakot din kaming i-view yung video hanggang sa makarating na kami sa medyo maliwanag. Nagtambay pa nga po kami sa harapan ng rebulto ni Mama Mary after naming mag-prayer. Tiningnan namin yung nakunang video. Inabot namin talaga hanggang sa pinakadulong bahagi ng hallway. Pero normal lamang yung lighting. As in yung lighting lang na nakita at na-capture. Umuwi na rin kami afterwards dahil wala din po kaming nakita na katulad nung nakita namin talaga as in ng personal na humulma at nagkaroon po ng form, yung light. Tinanong ko yung classmate ko after a few days kung nasa sa kanya pa yung video. Hinikayat ko nga din po siya na sana ay in-upload niya ito sa YouTube. Pero after daw po niyang panoorin sa kanilang bahay at saka kinilabutan ng malala, agad-agad na rin daw niya itong dinilit. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.